Magandang araw, Grade 8. Ako si Binibining Aryan Candelaria, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Kumusta kayo? Welcome sa ating video lesson na kung saan may panibago kang kaalaman na matututunan. Handa ka na ba? Simulan na natin! Bago matapos ang video lesson na ito, inaasahan na makilala mo ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Naranasan mo na ba na may mga taong sumisimangot sa iyo o nagpapakita ng hindi magandang senyales ng kamay? Naranasan mo na ba na may magkalat ng chismis o nagsabi ng masasamang salita tungkol sa iyo? Madalas ka bang tinutukso ng ibang mga mag-aaral? Madalas ka bang pinagbubulungan ng ibang tao? Halina at panoorin natin ang balitang ito. Bukod sa kakulangan ng mga gamit at classroom, isa pa sa mga problema ng ilang mga bata ang pambubuli o pananakot ng ilan nilang kaklase. Malaki ang epekto nito sa pag-iisip ng isang bata. Minsan, umaabot pa nga ito sa pisikal na pananakit. Si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Grade 6 na at laging nasa honor roll. Pero sa kabila ng galing sa klase, tahimik siya at mahiyain. Lagi raw kasi siyang tinutukso ng kanyang mga kaklase. Tawag po niya sa akin. Bakit daw? Kasi po mataba daw po ako. Kasi pag kumakain ka, minsan yung pagkain kunin nila. Parang binababoy nila. Ang isa pang problema, minsan, balala na raw ang nangyayaring pambubuli bago malaman ng magulang o ng mga guro. May mga bata talagang natatakot sila magsabi sa magulang, natatakot magsabi sa teacher. So sinasarili nila, yun ang mahirap anuhin kasi minsan hindi nakakayanan ng bata, hindi niya alam kung anong gagawin. Ganito rin daw ang dinadanas ng ilang estudyante sa Naga City. Ang ilan sa kanila, nawawalan na raw ng kumpiyansa sa sarili at naapektuhan na ang pag-aaral dahil sa pambubuli. Ayon sa Department of Education, matatawag na bullying ang paulit-ulit na pangungutya, pananakit ng pisikal o pagbibitiw ng masasakit at mapanirang salita. Kapag ilang beses daw inulit ang pagbubuli, maaaring masuspinde ang estudyante o ang isang guro. Pero kapag maituturing ng grabe ang pananakit, pwedeng mapatalsik sa eskwelahan ng bully. Pero bukod sa biktima ng bullying, kailangan din daw matulungan ng mismong bully. Kailangan dito talaga malaman yung problema at magkaroon ng interventions para dun sa bata at sa pamilya. Maaaring magsimula sa counseling sa bata at perhaps counseling din sa pamilya. Tulad na naging biktima sa balita, malaki ang epekto ng bullying o pambubulas sa biktima. Kaya ngayong araw ating kilalanin ang mga uri, sanhi at epekto na umiiral na karahasan sa paaralan nang sa gayon ay malabanan ang mga ito. Ano nga ba ang mga umiiral na karahasan sa paaralan? Isa na dito ang bullying o pambubulas. Ito ay isang sinasadya o malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na sakta ng isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan. May tatlong uri ng bullying o pambubulas. Una, pasalitang pambubulas. Ikalawa, pisikal na pambubulas. At ikatlo, sosyal o relasyonal na pambubulas. Ano nga ba ang pasalitang pambubulas? Ito ay pagsasalita o pagsusulat ng masamang salita laban sa isang tao. Kasama rito ang pangangantyaw, pangungutya, panunukso, panlalait, pang-aasar, paninigaw, pagmumura, pang-iinsulto, pagpapahiya sa iyo sa harap ng maraming tao at iba pa. Ikalawa, ang pisikal na pambubulas. Ito ay ang pisikal na pananakit sa isang individual o pangkat at paninira ng kanyang mga pag-aari. Kasama rito ang panununtok, paninipa, pananampal, pangungurot o ang biglang pag-alis ng upuan habang nakatalikod upang matumba ang nakaupo. Kabilang din dito ang pagkuha at pagsira sa gamit o pagpapakita ng hindi magagandang senyas ng kamay. Ikatlo, ang sosyal o relasyonal na pambubulas.
Ito ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao, kasama rito ang hindi pagtanggap sa isang tao o sadyang pang-iiwan sa kanya sa maraming pagkakataon, panghihikayat sa ibang mag-aaral na huwag makipagkaibigan sa isang partikular na individual o pangkat, pagkakalat ng tsismis, pagpapahiya sa isang tao sa gitna ng nakararami at iba pa. Ngayon naman, alamin natin ang profile ng nambubulas at ng binubulas o ang biktima. Unahin natin ang profile ng nambubulas. Ayon sa pag-aaral ni Karen E. Tunsinski, ang dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaring nakaugat sa pamaraan ng pagpapalaki ng kanyang magulang. Ang isang batang nambubulas ay: una, napabayaan ng bata na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Ikalawa, hindi niya nararamdaman sa kanyang pamilya ang pagmamahal. Ikatlo, hindi napalago ang komunikasyon at ugnayan sa loob ng pamilya. Ikaapat, ginamitan ng pananakit bilang pagdidisiplina. At ikalima, nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakaroon ng damdamin ng puot sa kapwa at malaon ay makaramdam ng kasiyahan sa pananakit sa iba. Ano naman ang madalas na sanhi kung bakit nabubulas ang isang tao? Una, kaibahang pisikal o physically different. Halimbawa nito ay ang maaring pagkakaroon ng kapansanan sa katawan, masyadong mataba o payat, mahina o astigin, masyadong matangkad o bansot, at iba pa. Pangalawa, kakaibang estilo ng pananamit o dresses up differently. Halimbawa, kung ikaw ay babae, maaring maging target kanila kung masyadong maiksi o bulgar ka sa iyong pananamit, o di kaya masyadong mahaba o balot ang katawan, o konserbatibo kang manamit. Pangatlo, orientasyong sexual o sexual orientation. Lapitin ka ng mga mambubulas kung nakikitaan kanila ng pagiging mahina bilang isang lalaki, o di kaya sa pagiging astigin mo bilang isang babae. Pang-apat, madaling mapikon o short-tempered. Matutuwa ang isang mambubulas kung makikitang kagyat ang galit na ipinapakita kapag tinutukso o kinukutya. Pang-lima, balisa at di panatag sa sarili o anxious and insecure. Ang kawalan ng seguridad sa sarili ay isang palatandaan ng kahinaan at madali itong makita ng mambubulas. Pang-anim, mababa ang tingin sa sarili o low self-esteem. Ang kawalan ng tiwala ay isang napakagandang indikasyon na magiging madali para sa isang mambubulas na maipakita ang kanyang nakahihigit na kapangyarihan. Pang-pito ay ang tahimik at lumalayo sa nakararami o quiet and withdrawn. At ang panghuli ay ang kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili o inability to defend oneself laban sa kanila. Ngayong alam mo na ang mga uri at sanhi ng pambubulas, alamin naman natin ang epekto nito. Una, may mga pag-aaral na makapagpapatunay na ang mga biktima ng pambubulas ay may posibilidad na magkaroon ng labis na pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog o sleep difficulties, mababang tiwala sa sarili, maging sakit ng ulo at tiyan, at pangkalahatang tensyon. Ang pambubulas ay nagdudulot ng stress sa biktima. Pangalawa, ang biktima ng pambubulas ay madalas kaunti ang kaibigan o maaring walang kaibigan dahil sa kanilang labis na pagiging balisa at sa kanilang mababang pagtingin sa kanilang sarili. Masyadong mahirap para sa kanila ang humanap at magkaroon ng kaibigan. At panghuli,
ang mga biktima ng pambubulas ay may posibilidad na sila mismo ay maging marahas, maaring sa panahon ng pambubulas o sa hinaharap. Ang karahasan na ito ay maari nilang gawin sa kanilang sarili, sa paaralan o maaring sa taong nambubulas sa kanila. Muli, malaki ang epekto ng pambubulas sa mga taong kasangkot, kaya nararapat na huwag mong hayaang maging biktima o maging bulas sa ibang tao. Kung kaya't mahalaga na makilala mo ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan upang maiwasan o mapigilan mo ang mga ito. Ngayon naman, subukin natin ang inyong natutunan. Piliin ang happy face kung tamang isinasaad ng pangungusap at sad face naman kung hindi. Bilang isa, ang pambubulas ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na saktan ang katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan. Bilang dalawa, ang sosyal o relasyonal na pambubulas ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Bilang tatlo, ang pisikal na pambubulas ay pananakit sa isang individual o pangkat at paninira ng kanyang mga pag-aari. Bilang apat, ayon sa isinagawang pag-aaral ni Karen E. Tunsiski noong 2008, ang dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaring nag-ugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. At bilang 5, natural lamang sa isang teenager ang makaranas ng pambubulas kaya hahayaan na lang sila at huwag pansinin. Ngayong tapos mo nang sagutin ang ating gawain, alamin natin ang tamang sagot. Magaling! At naintindihan at naunawaan ninyo ang ating aralin. Ngayon naman, pagnilayan ang kasalukuyang nangyayari sa paaralan at isulat ang mga pagkakataon na nasaksihan mo ang isang uri ng pambubulas at isulat ang sa tingin mo ang naging sanhi at epekto nito sa mga taong kasangkot. Nagawa mo ba? Mahusay! Naway naging malinaw na sa inyo ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutunan ka at maisabuhay ang mga ito. Hanggang sa muli, salamat sa panonood!